Magandang araw mga mag-aaral. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Economics 9. Bago natin simulan ang ating paksa, tayo ay magbalik-aral muna sa ating nakalipas na aralin. Ito ay may kinalaman sa mga salik na nakakaapekto sa supply, kagaya ng teknolohiya, ekspektasyon, dami ng magtitinda, subsidy, panahon o klima, presyo ng ibang produkto at kagastusan. Ngayong alam niyo na ang mga salik na nakakaapekto sa supply, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin. Ang elastisidad ng supply. Ano nga ba ang elastisidad ng supply? Ito ay paraan na ginamit upang masukat ang nagiging pagtugon ng quantity supplied ng mga producer sa tuwing may pagbabago sa presyo, o ang pagbabago sa bahagdang dami ng supply ayon sa bahagdang pagbabago ng presyo. Ang elastisidad ng supply ay may iba't ibang uri. Una na rito ay ang elastic na supply. Ang supply ay masasabing elastic kapag mas malaki ang pagbabago ng supply sa bawat porsyento ng pagbabago ng presyo. Halimbawa nito ay mga manufactured goods tulad ng tela, damit, sapatos, appliances at pagkain. Ang pangalawang uri ay di-elastic. Ang di-elastic na elastisidad ng supply ay nagpapakita ng mas malaki ang pagbabago ng presyo kaysa sa pagbabago ng supply. Ang halimbawa nito ay ang mga nagmamay-ari ng mga resort. Hindi kaagad makapagdadagdag ng supply ng kwarto kahit tumaas ang bayad ng mga ito. Ang pangatlong uri ay ang unitary. Pareho ang bahagdan ng pagbabago ng presyo sa bahagdan ng pagbabago ng quantity supply. Walang tiyak na halimbawa ang supply na unitary. Paano nga ba ang mag-compute ng elastisidad ng supply? Gamit ang midpoint formula, ang porsyento ng pagbabago ng quantity supplied at ang porsyento ng pagbabago ng presyo ay makukuha sa pamamaraang ito. Elastisidad ng supply equals porsyento ng pagbabago ng QS over porsyento ng pagbabago sa presyo. Gamit ang midpoint formula, una natin kukunin ang value ng porsyento ng pagbabago ng quantity supplied sa pamamagitan ng Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 over 2 times 100. Gamit din ang midpoint formula, sunod natin kukunin ang value ng porsyento ng pagbabago ng presyo sa pamamagitan ng P2 minus P1 over P1 plus P2 divided by 2 times 100. Ang value ng Q1 at value ng Q2 ay kumakatawan sa dati at bagong dami ng quantity supplied. Samantalang ang value ng P1 at P2 ay kumakatawan sa dati at bagong value ng presyo. Upang lubos nating maliwanagan ang elastisidad ng supply, subukin nating mag-compute gamit ang formula sa halimbawang ito. Si Aling Lita ay nagtitinda ng 50 tray ng itlog kada araw sa kanilang lugar sa halagang 100 pesos bawat tray. Ngunit dahil nagkaroon ng pandemya, ang presyo ng itlog ay tumaas sa 120 pesos bawat tray. At dahil dito, nahikayat si Aling Lita na magpursige na makabenta ng 100 tray ng itlog kada araw. Batay sa ating halimbawa, narito ang mga datos. QS1 is equivalent to 50. QS2 is equivalent to 100. P1 equals 100. P2 equals 120.
Upang makuha natin ang value ng elastisidad ng supply, una natin kukunin ang value ng porsyento ng pagbabago ng quantity supplied. Gagamitin natin ang formula QS2 minus QS1 over QS1 plus QS2 over 2 times 100. Ipalit natin ang value ng datos sa QS1 at QS2. Magkakaroon tayo ng equals 100 minus 50 over 50 plus 100 over 2 times 100 equals 50 over 150 over 2 times 100 equals 50 over 75 times 100. Ang equivalent equals 66.67. Matapos nating makuha ang porsyento ng pagbabago ng QS, atin namang i-compute ang value ng porsyento ng pagbabago ng presyo. Gamit ang formula ng porsyento ng pagbabago ng presyo equals P2 minus P1 over P1 plus P2 over 2 times 100. Palitan natin ang value ng P1 at P2 mula sa datos. Magkakaroon tayo ng equals 120 minus 100 over 100 plus 120 over 2 times 100 equals 20 over 220 over 2 times 100 equals 20 over 110 times 100 equals 18.18. Ngayong nakuha na natin ang value ng porsyento ng pagbabago ng QS at porsyento ng pagbabago sa presyo, ay maaari na nating matukoy ang elastisidad ng supply na may equivalent na 66.6 over 18.18, kung kaya't ang elastisidad ng supply ay equivalent to 3.67. Dahil mas mataas ang percentage ng pagbabago ng QS kumpara sa percentage ng pagbabago ng presyo, ang uri ng elastisidad ay elastic. Bilang pagtatapos ng ating aralin, batid ko na natutunan ninyo ang pag-compute ng elastisidad ng supply at pagtukoy sa mga uri nito. Ngayon ay handa na kayong sagutan ang mga gawain sa inyong module kaugnay sa paksang elastisidad ng supply. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Abangan ang susunod nating talakayan. Maraming salamat sa inyo.